Noong unang bahagi ng 1900s sa Hokkaido, Japan, may isang batang lalaki na nagngangalang Eikichi Suzuki. Isang araw, habang namamasyal siya sa Sapporo, may nakita siyang manika sa isang tindahan. Simple lamang ito, may suot na tradisyonal na kimono at may mahabang itim na buhok. May kakaiba sa manika, parang may buhay ang mga mata nito. And sa kabila nito, binili niya ang manika bilang regalo para sa kanyang nakababatang kapatid na si Okiko. Masayang-masaya si Okiko nang matanggap ang manika. Araw-araw niya itong nilalaro, kinakausap at pinapatulog sa tabi niya. Para sa bata, ang manika ay hindi lamang laruan kundi kaibigan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagkasakit si Okiko. Sa murang edad, pumanaw siya, iniwan ng pamilya sa matinding lungkot. Bilang alaala, inilagay ng pamilya Suzuki ang manika ni Okiko sa altar ng kanilang bahay. Araw-araw nila itong dinadalhan ng dasal at insenso, naniniwalang nandoon pa rin ang alaala ng bata. Sa una, tahimik ang lahat, walang kakaiba. Hanggang isang umaga, may napansin ang pamilya. Ang buhok ng manika ay tila mas mahaba kaysa noong huli nila itong nakita. Akala nila ay imahinasyon lamang, ngunit nang lumipas ang mga araw, mas lalo itong humaba. Hindi ito gawa sa tela, tunay itong buhok ng tao. Sinubukan nilang gupitin ang buhok ng manika. Ngunit makalipas ang ilang linggo, muling humaba ito. Mas mahaba kaysa dati. Parang may patuloy na nabubuhay sa loob ng manika. Doon nagsimulang kumalat ang takot sa bahay ng mga Suzuki. At dito rin nagsimula ang isa sa pinakakilalang true horror story sa Japan. Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung ano ang naririnig nila tuwing gabi mula sa altar. Lumipas ang ilang linggo matapos kumalat ang kwento tungkol sa Himuro Mansion. Ngunit para sa grupo ni Kenji, hindi ito sapat na dahilan para umatras. Bilang mga estudyanteng mahilig sa urban legends, napagpasyahan nilang puntahan ang lugar upang alamin kung totoo ang mga sinasabing nangyayari roon. Dumating sila sa paanan ng bundok bago magtakip silim. Tahimik ang paligid, walang ibon, walang kuliglig. Ang mansyon ay nakatayo sa gitna ng mga punong tila matagal ng patay. Ang mga pader nito ay basag at puno ng marka. Parang may pilit na gustong makawala mula sa loob. Pagbukas pa lang nila ng gate, may kakaibang lamig nang bumalot sa kanila. Hindi ito normal na lamig ng gabi. Ito ay parang humihigop ng lakas. Napatingin si Kenji sa mga kasama niya, ngunit wala ni isa ang nagsalita. Sa loob ng mansyon, ang sahig ay may mga mantsa na hindi maipaliwanag kung dugo ba o kalawang. Ang mga lubid na nakasabit sa kisame ay tila bagong galaw kahit walang hangin. Habang naglalakad sila sa pasilyo, may maririnig silang mahinang tunog, parang paghinga o iyak na pilit pinipigilan. Biglang huminto si Aiko. May nakita siya sa dulo ng hallway. Isang aninong parang tao, ngunit masyadong payat at hindi gumagalaw. Nang kumurap siya, bigla itong nawala. Sinubukan nilang buksan ang isang silid na may pulang marka sa pinto. Sa loob, may mga lumang altar at mga sirang gamit na tila ginamit sa ritual. Sa gitna ng silid, may bakas ng lubid sa sahig, paikot, parang may itinatali roon. Habang kinukuhanan nila ng litrato ang lugar, may narinig silang sabay-sabay na yabag sa itaas. Hindi ito isa, marami ito, at doon nila napagtanto na hindi sila nag-iisa sa mansyon. Pagdating ni Kenji sa ikalawang palapag ng inuupahang apartment, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang ingay ng tren sa malayo. Wala ring tunog ng ibang residente. Para bang siya lamang ang natitirang buhay sa buong gusali. Pagpasok niya sa unit, napansin niyang bukas ang bintana kahit sigurado siyang isinara niya ito bago umalis. Gumalaw ang kurtina kahit walang hangin. Doon niya muling narinig ang tunog na bumabagabag sa kanya simula pa noong unang gabi. Mahinang tawa ng isang babae, mabagal, malapit. Tumayo siya sa gitna ng kwarto, nanginginig ang kamay. Bigla niyang naalala ang kwento ng matandang lalaki. Ang babae raw na namatay ay madalas magpakita bilang isang normal na tao sa simula. Ngunit kapag nilingon mo siyang mabuti, saka mo lang mapapansin ang kakulangan. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa salamin sa dingding.
Sa refleksyon, may nakatayo sa likod niya. Isang babaeng nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok at nakayuko ang ulo. Hindi siya gumagalaw, hindi rin humihinga. Pinilit ni Kenji na huwag sumigaw. Mabagal siyang lumingon upang harapin ito ng direkta. Ngunit nang makita niya ang mukha ng babae, halos mawalan siya ng malay. Walang mata, walang ilong, walang bibig, isang makinis na balat lamang ang naroon. Ngunit kahit wala itong bibig, malinaw niyang narinig ang boses. Kenji. Napaatras siya at nabangga ang mesa. Paglingon niya muli, wala na ang babae. Ngunit sa sahig, may basang bakas ng paa papalapit sa kanya. 1, 2, 3. At biglang may malamig na hininga na dumampi sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Kenji na hindi siya basta inuupahan ng apartment na ito. Siya ay pinili. At ang multo ay hindi pa tapos sa kanya. Yang kinabukasan, bumalik si Kenji sa lumang apartment kahit pilit siyang pinigilan ng kanyang mga kaibigan. May kakaibang humihila sa kanya pabalik, parang may hindi pa tapos. Tahimik ang buong gusali, mas tahimik kaysa dati na para bang wala nang nakatira roon kahit alam niyang may ilang unit pa ring may ilaw sa gabi. Bitbit niya ang lumang susi na ibinigay sa kanya ng tagapangalaga. Pagbukas ng pinto ng Unit 404, sinalubong siya ng malamig na hangin. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa loob ng apartment, kahit may ilaw na galing sa bintana, wala siyang nakikitang anino. Ang sarili niyang anino ay tila hindi umiiral sa sahig o sa dingding. Naglakad siya papasok at sinubukang itaas ang kamay. Wala pa ring anino. Parang tinanggal ang konsepto ng liwanag at dilim sa silid na yon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng matandang babae sa kabilang unit. Ang silid na ito ay hindi na bahagi ng mundo ng mga buhay. Mula sa kusina, narinig niya ang tunog ng tumutulong tubig. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niyang bukas ang gripo kahit sigurado siyang isinara niya iyon kahapon. Emosyadi sa salamin sa itaas ng lababo, may bakas ng kamay na unti-unting lumilitaw, parang pinipisil mula sa kabilang panig ng salamin. Umatras si Kenji ngunit bigla niyang narinig ang pamilyar na tunog ng pagkatok. 3 beses, mabagal, eksakto. Galing ito sa loob ng silid-tulugan. Pinilit niyang huwag lumingon, ngunit kusa siyang napaharap sa pinto ng kwarto. Unti-unti itong bumukas. Sa loob, may nakatayong babae na nakayuko ang ulo. Mahaba ang buhok at basang-basa ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa unang pagkakataon, may nakita si Kenji. Isang anino. Hindi kanya. Kanya iyon. Habang papalalim ang gabi, mas lalo ring nagiging mabigat ang presensya sa loob ng apartment. Si Kenji ay halos hindi na makatulog. Ang tunog na nagmumula sa itaas ng kisame ay bumalik, mas malinaw kaysa dati. Hindi na ito basta kaluskos. Para na itong mabagal na paghila ng katawan sa sahig. Yung kinabukasan, nagpasya siyang kausapin ng landlord. Tahimik lamang itong nakinig, ngunit nang mabanggit ni Kenji ang tunog at ang silid sa itaas, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. May isang silid sa 2 palapag na matagal nang hindi ginagamit. Ayon sa landlord, iyon ang silid na pinanggalingan ng karamihan sa reklamo noon. Walang nakatira ron at bihira itong buksan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may mga pagkakataong naririnig ang mga tunog kahit walang tao. Sa hapon ding iyon, sinamahan ng landlord si Kenji paakyat. Habang papalapit sila sa silid, ramdam ni Kenji ang bigat ng hangin. Parang bawat hakbang ay may kasamang babala. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng malamig at mabahong hangin. Ang loob ng silid ay halos walang laman. Isang lumang aparador, isang sirang salamin, at mga marka sa sahig na parang paulit-ulit na kinakaladkad ang isang bagay. Sa isang sulok, may nakapaskil na papel sa dingding. Isang lumang anunsyo mula sa pulisya. May nangyaring insidente rito, maraming taon na ang nakalipas. Isang babae ang natagpo ang patay at ang kanyang katawan ay hindi agad napansin dahil sa katahimikan ng gusali. Biglang naramdaman ni Kenji ang panginginig ng sahig. May mahinang iyak na umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ito galing sa labas, nanggagaling ito mismo sa loob ng mga pader. Napaurong siya habang ang landlord ay mabilis na isinara ang pinto. Simula noon, mahinang sabi ng landlord, hindi na talaga umalis ang babae.
At sa gabing iyon, mas malinaw na muling narinig ni Kenji ang paghila sa kisame. Ngunit ngayon, parang pababa na ang direksyon. Kinabukasan, bumalik si Kenji sa silid na may dalang kamera at notebook. Hindi siya mapakali mula nang marinig niya ang tinig ng babae sa likod ng salamin. Ayon sa lumang tagapag-alaga ng gusali, may naiwan pang mga tala ang dating tenant na hindi pa natatagpuan. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw ang hitsura ng silid. Ngunit mas lalo rin itong nakakabahala. And sa likod ng aparador, may nakita siyang mga guhit sa dingding. Hindi ito simpleng gasgas. Mukha itong mga simbolo at paulit-ulit na mga salita na nakasulat gamit ang matulis na bagay. Isang salita ang paulit-ulit. Tumulong ka. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang mga guhit, napansin niyang may bahagyang galaw ang anino sa salamin. Hindi ito refleksyon niya. Parang may taong nakatayo sa likod niya ngunit walang makitang pisikal na anyo. Biglang bumagsak ang temperatura sa silid. Ang hininga ni Kenji ay naging malinaw sa hangin. Sinubukan niyang manatiling kalmado ngunit ang kamay niya ay nanginginig habang sinusulat ang nakita. May nakita siyang mas maliit na sulat sa ibabang bahagi ng dingding. Halos hindi mabasa. Kailangan niya pang lumapit. Doon niya nakita ang petsa. Pareho ng araw ng pagkawala ng babae na nabanggit sa mga tala ng pulis. Sa ilalim ng petsa ay may pangungusap, hindi ako pinakinggan. Nang mabasa niya iyon, may marahan na katok na nanggaling sa loob ng dingding. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, mula mismo sa likod ng mga guhit. Isang katok, 2, 3. Tinakpan ni Kenji ang tenga niya, ngunit patuloy ang tunog. At sa salamin, unti-unting lumitaw ang mukha ng babae. Walang mata. Walang bibig, ngunit ramdam na ramdam niya ang galit at lungkot nito. Doon niya naunawaan na ang silid ay hindi basta iniwan. Ito ay iniwang may hinihintay at mukhang si Kenji ang susunod na makikinig. Habang papalapit ang hating gabi, bumalik si Aiko sa istasyon kung saan unang nawala ang babae. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin na parang may nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang ilaw ng poste ay kumikislap at ang tunog ng paparating na tren ay parang humahati sa katahimikan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Walang pangalan, walang larawan, isang linya lamang ang laman. Nasa likod mo ako, nanlamig ang batok ni Aiko. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita kundi ang mahabang riles at ang dilim sa dulo ng istasyon. Ngunit sa sahig, may bakas ng paghila. Parang may gumapang na katawan. Mula sa anino, sa ilalim ng hagdan, narinig niya ang pamilyar na tunog. Ang mabagal at gasgas na huni na parang bakal na hinihila sa semento. Papalapit ito. Naalala ni Aiko ang babala ng matandang lalaki sa archive. Kapag tinanong kanya kung nasaan ang mga paa mo, huwag kang sasagot ng mali. Kapag tumingin ka sa kanya ng diretsyo, hindi ka na makakatakas. Naramdaman niya ang malamig na presensya sa likod niya. Hindi na siya lumingon. Sa halip, pumikit siya at bumulong ng paulit-ulit ang mga salitang natutunan niya. Isang dasal na matagal nang ginagamit ng mga tao sa lugar na ito. Biglang huminto ang tunog. Tumahimik ang istasyon. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nakita niya sa salamin ng vending machine ang refleksyon ng isang babaeng nakangiti. Putol ang katawan sa baywang at ang mga mata ay puno ng galit. Bumulong ito ng isang tanong. Nasaan ang mga paa mo? At sa sandaling iyon, alam ni Aiko na ang maling sagot ay katumbas ng kamatayan. Habang papalapit si Kenji sa abandonadong gusali ng planta, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang numero. Walang pangalan, isang linya lamang ang laman. Huwag kang lilingon, huminto siya sa gitna ng kalsada. Ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik para sa isang lugar na minsang puno ng ingay ng makina at tao. Ang ilaw ng poste ay kumikislap, parang anumang sandali ay tuluyang mawawala. Pinilit ni Kenji na huwag sundin ang likas na udyok na tumingin sa likod niya. Mula sa loob ng planta, may narinig siyang mabagal na pagkatok. Hindi ito malakas, ngunit sapat para maramdaman sa dibdib. Tok, 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 parang may kumakatok mula sa loob ng bakal na pinto. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng malamig at mabahong hangin. Sa loob ay madilim,
ngunit may liwanag na nagmumula sa sirang bintana sa itaas. Doon niya nakita ang mga bakas ng kamay sa dingding. Hindi ito mga bakas ng dugo, kundi mga bakas na parang nasunog, iniwan ng mga palad na matagal na dumikit sa pader. Muling nag-vibrate ang telepono. "Nandito ka na," napaatras si Kenji. Sa sahig, may lumang cellphone na naka-on, eksaktong kapareho ng hawak niya. Ngunit alam niyang wala siyang iniwang ganoon doon. Nang subukan niyang pulutin ito, biglang nag-ring ang telepono niya. Sa screen, isang larawan ang lumabas. Ito ay litrato niya, kuha mula sa likod niya, ilang segundo lamang ang nakalipas. At sa likod ng kanyang imahe, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakayuko ang ulo, at ang mga paa ay hindi nakadikit sa sahig. Sa unang pagkakataon, nilabag ni Kenji ang babala. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon niya nakita kung bakit walang lumalabas na buhay sa lugar na ito. Habang papalapit ang hating gabi, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Kenji. Ang telepono niya ay patuloy na nag-vibrate, ngunit ayaw niyang tingnan. Alam niyang kung ano ang lalabas sa screen. Sa buong maghapon, nakatanggap siya ng mga mensahe na walang laman. Tanging isang larawan lamang ang paulit-ulit na lumalabas. Isang babae na may mahabang buhok, nakatayo sa loob ng madilim na apartment, nakatalikod sa kamera. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Parang may nagmamasid sa kanya mula sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya naramdaman ang biglang lamig. Ang salamin sa harap niya ay tila may aninong gumalaw kahit mag-isa lang siya. Sa wakas, pinuksan niya ang huling mensahe. Hindi ito larawan, isa itong maikling text. "Nandito na ako," biglang namatay ang ilaw. Ang katahimikan ay napalitan ng mahinang tunog ng paghinga. Hindi ito sa kanya nanggagaling. Pawisan ang mga kamay ni Kenji habang pilit niyang hinanap ang switch ng ilaw. Ngunit bago pa niya ito maabot, naramdaman niya ang presensya sa likod niya. Isang mahabang buhok ang dahan-dahang bumagsak sa kanyang balikat. Ang hininga sa batok niya ay malamig at mabagal. Pilit siyang napasigaw, ngunit walang lumabas na tunog. Parang sinakal ang boses niya ng takot. Sa sahig, may tumunog. Ang telepono niya ay muling nag-ilaw. Sa screen, malinaw na malinaw ang huling larawan. Si Kenji nakaupo sa loob ng kanyang kwarto, nakatalikod sa kamera. At sa likod niya, ang babae ay unti-unting lumalapit. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang babala na matagal nang kumakalat sa Japan. Kapag nakita mo na ang huling mensahe, hindi ka na makakatakas. At sa likod niya, may mahinang bulong na nagsabing tapos na. Sa huling gabi ng kanyang karanasan, ramdam ni Hiroshi ang kakaibang presensya sa loob ng lumang ospital sa outskirts ng Tokyo. Ang ospital ay matagal nang abandonado at kilala sa mga kwento tungkol sa nawawalang mga pasyente at kababalaghang hindi maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, naramdaman niya ang malamig na hangin at narinig ang mga yabag na tila sumusunod sa kanya. Ang bawat pintuan ay unti-unting kumikislap sa dilim. At may mga anino na naglalakbay sa pader, parang nagmamasid. Humarap siya sa isang silid na puno ng alikabok at mga sirang kama. Sa loob, may nakita siyang lumang kama na nakabukas at may maruming kumot. Biglang may narinig siyang boses, mahina ngunit malinaw, tumatawag sa kanya sa pangalan. Hiroshi tumingin sa paligid at nakita ang isang matandang nurse uniform na nakabitin sa dingding. Ang mga mata ng uniform ay parang nakatingin mismo sa kanya at naramdaman niya ang bigat sa dibdib niya. Bumalik siya sa pasilyo, ngunit ang mga anino ay unti-unting lumalapit. Ang tunog ng yabag ay nagiging mabilis, parang sinusundan siya sa bawat hakbang. Nang siya ay sumigaw, walang sumagot. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa kahit anong tunog sa mundo. Sa huling iglap, may nakita siyang isang batang babae na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakangiti at nakatingin sa kanya. Bago niya pa man maabot ang bata, nawawala ito sa harap niya at ramdam niya ang malamig na hangin sa buong katawan. Tumakbo siya palabas ng ospital, nanginginig at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Alam niyang may naiwan na hindi niya maintindihan at isang presensya na hindi basta-basta mawawala. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ghostery
para sa iba pang totoong kwentong nakakatakot mula sa Japan at iba pang lugar. I-hit ang bell icon para lagi kayong updated sa aming bagong uploads at maranasan ang kakaibang takot na siguradong hindi ninyo makakalimutan.